nabanggit mo kapag natin pinagkwenta, kasi ang kinakatwiran ng mga dumidepensa sa budget na ito, na hindi totoo na mas malaki ang DPWH kumpara sa DepEd kasi meron pang ilang agencies na kapag kinuwenta mo ay para din sa edukasyon. Ano ang iyong sagot doon, JC? Ito nga shinare lang din sa akin ni Shelo Magno ito kagabi ano, at meron siyang ipinakita na may nag-compute daw na kapagka ipagsama mo yung DepEd, SHED, SUCs, TESDA at iba pang mga ahensya na hindi naman talaga edukasyon o hindi sakop sa sektor ng edukasyon. Halimbawa, yung Philippine Military Academy, sinama nila dun sa computation nila. Philippine Public Safety College, PNP Academy, Local Government Academy. So kumbaga parang desperado sila na palabasin na yung total sa edukasyon ay mas malaki para si DPWH. Pero isinama pa rin nila yung education-related infrastructure, kung ano-ano nang isinama nila. At pag pinagsama lahat ng yun, ay maliit lang yung lagpas niya doon sa total DPWH budget. So hindi kasi ito yung karaniwang ginagawa. Ang sinasama lang usually ay yung DepEd, Mhm. SHED, saka yung TESDA, yun maintindihan pa yun kung yung Oo. tatlong yun. Pero Hmm. ito ay ang haba na ng listahan. So desperado Hmm. sila. Desperado nga to justify, no, na mas mataas pa rin ang education budget. JC, 288 billion ang idinagdag sa DPWH at mismong sa Kamara mas masigit pa sa original na budget, di ba? Ang idinagdag ng Kamara. Ano ang ibig sabihin nito kung ikaw ang tatanungin? Well, actually marami ding ibang nagsasabi na ito ay attempt ng mga politiko na talagang isingit yung kanilang mga pork projects doon sa ahensya na DPWH. Kasi kung matatandaan natin, dahil nga pinagbawal na yung alokasyon doon sa pork dahil doon sa mga kaso more than a decade ago, ay dapat yung ganung klase mga proyekto ay naka-lodge na doon sa agency budgets. So, kumbaga actually ang argumento ko nga dito, Manong Ted, isa itong naging unintended consequence noong pag-ban nung pork more than a decade ago. Kung saan ngayon mas creative na or kumbaga hindi naging epektibo yung ban doon sa pork kasi meron pa rin talaga, nakasingit pa rin talaga si pork ever since. Kumbaga yung mga politiko naging creative, naging innovative sila, alam na nila na they have gamed the system kumbaga. At ang ginawa nga nila ay nilagay nila ba naman sa siningit nila doon sa DPWH budget. Pero alalahanin natin na yung nabanggit ko kanina na big ticket infrastructure projects, ito dapat yung mga nakasingit sa DPWH. Kaya sila nilagay doon sa unprogrammed appropriations kasi nga nagbibigay daan sila para doon sa kanilang mga pork projects na isiniksik doon sa budget ng DPWH. So, of course, ang motibasyon nito ay paparating ng 2025 elections, marami silang mga pet projects, at in fact sa economics ay merong mga tinatawag na political business cycle. So ibig sabihin, bago mag-election yung mga politiko at yung mga policymaker talagang nagbubuhos sila ng gastos kasi kapag gumagastos ang gobyerno, ay lumilikha ito ng trabaho, economic activity, income, etc. At bumabango yung pangalan nila sa mga botante. So in fact, ito ay talagang nangyari hindi lang sa Pilipinas kundi sa maraming ibang bansa, pero napakagarapalan ng or talagang napakagahaman or damang-dama mo yung ganid doon sa ginawa nila dito sa budget para sa 2025.